Ready na ba kayo sa isang engranding biyahe? Ready na ba kayo sa makabanindig balihibong mga hamon? Ready na ba kayong tuklasin ang iba't ibang kultura? Ihanda niyo yung mga sarili para sa pinakamalaking adventure dahil ngayong gabi, Pinoy Meets World! Tara na! Naghihintay na mundo! Tara Pinoy! Kung saan makakarating kong makibahagit, sabay natin tuklasin. Iba't ibang ganda, iba't ibang talino, napakaganda ng mundo. Kilalanin natin Pilipino. mga street magician. Namaste! Welcome to India! Nakapunta na ako dati sa India. Noon pa, manghang-mangha na ako sa kanya. Welcome challengers to the Taj Mahal. Ano masasabi ninyo? Napakaganda pa! Super! India, ang pang-anim na pinakamalaking bansa at pangalawa sa may pinakamalaking populasyon sa buong mundo. 22 ang official languages dito, kasama ang English at mahigit 800 na dialect. 4 na religions din ang isnilang dito, kasama ang Hinduism at Buddhism. At alam nyo ba, sa India na imbento ang larong chess, ang number system, ang numerong 0. At kung gaya ko, pinaiyak din kayo ng algebra, calculus at trigonometry nung high school. Bah, mga henyong Indian pala ang may kagagawan nun. India, here we come! Pero syempre dapat handa tayo. Monsoon o tag-ulan ngayon sa India. Pero generally mainit ang panahon. Kaya dapat ang damit natin ay mga t-shirt na light colors at malamig sa katawan. Tulad nito. So okay na to. Mga polo na maninipis ng tela. Tulad ng mga to. Do not bring mga long sleeves na ganito. Masyadong mainit. Para sa pababa naman, mga drawstring pants na light din ang fabric. Ganyan. Mga jeans na pangharabas. Pero kung di tayo kontento sa ating dalang mga damit, madali at mura mag-shopping sa India para kahit papano, in style ka pa rin. At dahil na medyo manghang ang pagkain nila, advisable na magdala ng sariling instant food. Kung sakasakaling hindi swak sa panlasang Pinoy, ang kinakain natin doon. We're all set! Yeah! Kapag kumpleto ng gamit, pwede nang bumiyahe. Kapag kinuwenta, aabot sa halos 10 hours ang biyahe mula Pilipinas patungong Delhi o kaya Mumbai. Kapag nasa India na, importanteng unahing hanapin ang lugar na tutuluyan. Wow! Finally, ako'y nandito na sa India. Maganda ng mula 4,000 rupees hanggang 8,000 rupees o mula $90 hanggang $180 para sa isang twin sharing na kwarto kada araw. Siyempre bago magsimula ang ating incredible Indian adventure, kailangan muna natin magpalit ng local currency. Kailangan mo lang ng passport at siyempre pera. Base sa palitan ng dolyar at rupee, ang local currency ng India, hindi nagkakalayo ang halaga ng rupee at piso. 45.1 ang exchange rate, $100 binigay ko. Kaya meron tayong 4,510 na rupee. Thank you! Pwede tayo mag-shopping. Kapag may baon ng rupee, madali nang mag-ikot sa India. Kahit saan ka tumingin, nagkalat ang taxis at auto-rickshaws. Ito ang version nila ng tricycle natin. Pwede nyo ring gayahin tong partner ko. Nilibot ang Old Delhi sakay ng rickshaw. Hindi kumpleto ang trip to India kung di sasadyain ang pinakakilalang tourist attraction dito, ang Taj Mahal.
Ipinatayo ni Emperor Shah Jahan ang Taj Mahal bilang simbolo ng walang kamatayan niyang pag-ibig para sa second wife niyang si Mumtaz Mahal na namatay habang ipinanganganak ang ika-14 nilang anak. Gawa sa marmol, ang Taj Mahal ang nagsilbing libingan ng emperatris. Di nagtagal, ito na rin ang naging huling hantungan ng hari matapos siyang ipapatay ng isa sa kanyang mga anak para sa korona. Hindi ko rin pinalagpas bisitahin ang libingan ni Mahatma Gandhi, ang national hero ng India. Isa si Gandhi sa mga namuno ng mapayapa at non-violent protests laban sa British Empire na sumakop sa India mula 19th century hanggang sa mapatalsik sila noong 1947. Sa labas ng building, na-timingan ko pa ang isang Indian performance art na popular noong araw. Pero ipinagbabawal na ngayon. Dito sa India, bihira ka makita ng authentic na snake charmer talaga. Dahil sa katunayan, ito ipinagbabawal dito. Tinatanggalan sila ng pangil kung kaya't hindi sila nangangagat. Pero dahil doon, hindi sila nakakain at kadalasan, pagkatapos ng ilang araw, namamatay na. Habang nililibot ni Paolo ang Delhi at pinapasyalan ko naman ang beach ng Mumbai, isang wannabe beauty queen ang naghahandang sumunod sa amin. Late bloomer ako matatawag pagdating sa pagpapaganda. Sa totoo lang, may pagka-tomboy pa nga ako ng bata eh. Pero nung nasubukan ko na sumali sa beauty pageants, ayun, na-hook na ako. Pero ang pangarap ko talaga, ma-represent ang Pilipinas sa Miss Universe. Ang kauna-unahang Miss Universe ng India ay produkto ng Femina, isa sa natatanging training school sa buong mundo para sa beauty queens. Doon ay tinuruan sila kung paano magiging as close to perfect as possible. Sa dinami-dami ng mga nagpadalang email at ang sulat dito sa Pinoy Meets World, isang dalaga na kaago na aming pansin. Si Patricia Francisco, isang aspiring beauty queen na bibigyan namin ng pagkakataon na makapag-train sa India para maabot ang kanyang pangarap. Maingay. Ano? Ay! Patricia! Hi! Nakapag-impake ka na? Hindi pa. Pareho lang tayo. Tutulungan kita mag-impake, bibigyan kita ng mga tips paano maging beauty queen. Talaga? Hindi. Si Miriam yun at saka dun sa India. Oh, sige. Okay? Oo, makakagpake. Sige. Tara. Baka maupog ako. Ready na ako. Ang tawag sa lugar na ito ay ang Katputli Colony, kung saan nakitira ang iba't ibang mga klase mga artists dito sa India. May mga magician, may mga juggler, at ang pupunta natin ngayon ay isang sikat na puppeteer. Hello, hi! Good afternoon, Paolo. My name is Puran Bhatt. How do you say it? Puran Bhatt. Puran Bhatt. This is your home? This is my home, my workshop, my performer. May I? Everything. Come on. Come in. Isa sa mga paboritong libangan ng mga tao dito sa India ang panonood ng puppet show. Nagsimula ito noong 5th century BC pa, kaya itinuturing itong isa sa mga pinakalumang visual arts ng India. Ah, it's dancing with a snake, ha? Yes. Sikat na puppeteer itong si Puran dito sa New Delhi. Sabi niya, ilan lang daw sila na hindi gumagamit ng cross stick para kontrolin ang puppet. Konting hila ng tali. Konting pitik ng daliri. Wala! Buhay na ang puppet. Ang galing, di ba? Habang sumasayaw ang puppets ng New Delhi, panay din ang indak ng ilang classical Indian dancers na nakilala ko sa Mumbai.
what is this dance called? It's called Kathak. Kathak. What does that mean? Acting something out. It's Acting something out. Okay, within dance. Kilala ang kathak sa mapilantik na galaw ng daliri at kamay, nakakalitong padyak ng paa at feel ng expressions ng mukha. Ipinakikita sa sayaw na ito ang iba't ibang kwento ng Indian folklore. Ano partner, kaya mo kaya ito? Kadalasan, buhay ng isang sikat na hari, prinsipe o Hindu god ang kinikwento sa mga puppet show. Isa daw ito sa mga paraan ng pagpreserve ng makulay na kasaysayan ng India. At nakakatuwa dahil hanggang ngayon, tinatangkilik pa rin ito ng mga tao. Hey! Everybody clap. Very good. Ngayon, pagkakataon ko naman para subukan ng kathak. Papakaturo ko kay Indraini. So for that, your hands are here. You open your first here. Yeah? So it's one, first look at it. Okay. From here it goes 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bingo. Okay. Correct, okay? Hey. Aba, mukhang masusubukan yata ang galing ko dito ah. No moving of any other part of the No hips, just the feet. It's 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ready? Cut, cut, tick-ta, tick-ta. Ah, wrong feet! Iba't ibang artist ang nakilala ko dito. May mga kanilang mga salamangkero, mga street magician. Too much poison bigwities. This name King Cobra. Please you come. Yes. What will happen here? Then here. Yes. Hi, how are you? I'm good. What's your name? Paulo. Paula. It's very good name. Yes. Okay. Holding please. What is this? Yes. May This panama name- naman kaya ang Indian style na mahika? Here. Me, who's this eating? I'm eating. You tell me, okay? No eating. No tell. Okay. 1, 2, 3, come. Here. Eating steak egg? Yeah, eating. No, here, no, here. Ah! 1. Ah! 2. Pwede na. Oh, eto pang isang magic trick. Here. It's not rubber, no plastic. It's iron, half kg. Wait, half kg is 1 iron. Okay? Ito yung isa sa mga traditional nilang mga ginagawang magic. Tinatawag lang Indian rope trick. Simple lang ang trick na ito. Itatali namin siya sa magkabilang dulo at susubukan niyang makakawala. Tight, okay? Here. Nakayanang kaya niya. This? Yeah. Like that? Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Yes, okay? Okay. Ready, number 1. Pull. Number 2, pull. Number 3, pull. And he's free! Ba, magaling nga. At bago nagwakas ang palabas, isang sayaw pa ang ipinakita sa akin. Naku, nakakalito pala ang sayaw na ito. Bukod sa galaw ng katawan, kailangan ding sabayan ng chanting. Tig-dha, dig-dig. Tigid-hagid-digid. Tig-dha, dig-dig. Tigid-hagid-digid. Hey. Tang. Correct. Tak, tak, tigid-hagid-digid, tang. Ayun, teka ha, tang twister yata ito. Bago pa ako tuluyang malito sa ginagawa ko, magsayawan na lang ulit tayo. Brilliant. Yay! Thank you! It's quite enjoyable.
enjoyable and siguro kailangan ko lang ng maraming practice. But, konting panahon pa, makakayanan ko rin yan. Namaste. First time ko sa India. Ibang klase pala talaga. Magulo, maingay, makulay, masaya. Tara, pasyal tayo. Dito ako sa India. Dito rin naman ako. So, try ko na yung food nila. Tayo kaya authentic Indian food. Try natin. Actually, matamis nga siya. Pero, manghang pa rin. Siyempre, kailangan din mag-shopping. Pero ang importante, simulan ko na ang training ko. Aba, ito yata ang pinunta ko dito. Oh, Patricia! Kamusta ka na? Okay lang. Okay na? Nag-enjoy ka ba? Mukhang handang-handa ka na sa iyong dance lessons. Yeah. Alright, so punta na tayo doon. O, sige. Sabay na tayo. Si Sandeep ang official dance expert ng Femina Miss India, ang grupo na nag-oorganisa ng pinakamalaking beauty pageant sa India. Why is it important for beauty contestants to learn how to dance? Is it for the pageant? Well, not really for the pageant as such, but it is more to do with them to understand various cultures, various dances. So when they come here to the school, we kind of tell them a lot about the international styles of dances. Cha-cha ang unang lesson. O Patricia, okay ka lang ba dyan? Hala, nalito na siya. Habang nag-training si Patricia para maging isang world-class beauty queen, samahan natin ang aking partner sa kanyang pagsubok sa isang ancient Indian art. Mukhang di kinain ni Miriam ang sayawan kanina. Partner, okay ka lang ba? Nako, Pao, nadiskubre ko na ang perfect de-stressing exercise, yoga. Feel na feel kong nagre-relax sa mga kalamnan ko. Nagsimula ang yoga dito sa India 8,000 years ago para balansehin ang body, mind, and spirit. Ang ultimate objective, makamit ang enlightenment. Di na bago sa akin ang yoga. Dati ko na itong ginagawa. Pero ngayon ko lang susubukan ang posisyon na ito. Kapag regular daw ginagawa ang headstand sa yoga, nai-improve ang memory, concentration, at sensory faculties. Pinabilib mo ako dun, partner, ah. O, itong ginagawa ni Kuya. Kaya mo ba yan? Ba, pwede. With matching patirik-tirik pa na mata, ha? Ang pakiramdam niya parang nakakahilo. Pero sa simula lang yon. Akala ko ba sa umpisa lang nakakahilo? Kala ko din. Kahit medyo nasobrahan yata ako, ang sarap talagang mag-yoga. Basta hinay-hinay lang. Presenting the 25 official candidates of Binibining Pilipinas 2004. Pangarap ko talagang makasali na Binibining Pilipinas Beauty Pageant at ma-represent ang bansa natin sa pinaka-prestigious pageant in the world, ang Miss Universe. Noong 2004, natupad naman ang pangarap ko. Ako po si Patricia Francisco mula sa Luzon ng Parañaque! Ang kaso, hanggang qualifying round lang, hindi na ako nakaabot sa semifinals. Inisip ko na lang, hindi pa siguro tamang panahon at marami pa akong kailangan paghandaan.
Tama yan, Patricia. Never say die. Ipakita mo ang fighting spirit mo. After ng medyo sablay na dance training mo, aba, kailangan mong magpakitang gilas dito sa physical fitness training. O, patadaig ka ba sa mga kasama mo? Ang hirap ng kulang sa exercise. Di ko akalain, mga pambato pala ng India sa 3 international competitions ang makakasabay ko. Ang hirap pala magpa-sexy. Dito ka na lang bumawi. Hindi naman siguro ganun kahirap pag-makeup ano? Ito, kere ko na to. Part ng training mo dito sa Femina ang tamang paglalagay ng makeup. Kaya ang assignment mo, make-upan ang sarili mo. Pero kalahating mukha lang muna. Manon, halfway face. Oh, ito ang itsura ko kapag nagbe-makeup na. This is good like, you know, for day makeup. When you're going in the night, you need little bit more makeup. You should look more glamorous. Ito si Julie, isa sa trainers ng Femina. Ituturo niya ang pagbe-makeup, beauty queen style. Oh, ayan, kitang-kita ang ebidensya. Mas maganda ako sa kamay ng isang professional. Isa sa mga kilalang dentista at smile designer sa India, si Dr. Sandesh Mayekar. Oo, may smile designer sila. Ang ibig sabihin, nagdidisenyo siya ng ngiti na babagay sa isang individual. Mula sa tamang paraan ng pagngiti hanggang sa paggawa ng cosmetic dental surgery. Lahat ng naging beauty queens ng India dumaan kay Dr. Sandesh. I would like to teach you first, maybe later when I show you on the slide, how to smile. Aba, high-tech! May instant photoshoot pa ako. Kailangan daw to para mapag-aralan nila kung ano ang mali at kung paano pwedeng i-improve ang smile ko. Good morning, Patricia. Nice to see you again. Kinabukasan, part 2 ng aming smile training. When I look at you, your smile look little slanting. Aba, hindi pala birong ngumiti. Hindi na sapat ang buo at pantay lang ng ngipin. And now I would like to tell you about a smile exercise wherein how to smile. If you see her smile, Akalain ninyo, may iba-iba pa palang klase ng ngiti. Sige nga, Patricia, ulitin natin ha. Smile number 1. Smile number 2. Smile number 3. Smile number 4. Smile number 5. At may smile number 6 pa. Ayon kay Doc, never ginagamit sa beauty pageants ang smiles 1, 2, and 3. Habang ang smiles number 4 and 5, ginagamit naman kapag naglalakad na sa stage ang kandidata. Kapag tinawag ng pangalan niya at nakafocus na lahat ng camera sa kanya at naka-close up na sa TV ang mukha niya, kailangan nang pakawalan ang smile number 6. All the time giving that... Tama si Doc! Sa ganitong teknik, hindi maninigas sa mukha sa matagal na pagngiti. Hindi ko inakala na mahirap palang karirin ng pagsali sa beauty pageants. Kailangan talagang perfect ka. Ang laking tulong sa akin ng training na dinaanan ko sa India. Bitin ba kayo? Huwag mag-alala, hindi pa tapos ang ating biyahe. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pamamasyal at pag-iikot sa mundo. Hanggang sa susunod na linggo, ako po ang inyong kapuso, Paolo Benjones. At ako ang inyong kapuso, Miriam Kiambao. Huwag magpapaiwan. Kilalanin ang daigdig dito sa Pinoy Meets World. Next week, abangan yung mas exotic adventures namin ni Paolo sa India. Mabuhay, Philippines, the 21st of May, 1994, Manila. Was a turning point in my life. I was 18 years old. I'm 30 now.
Sa lahat ng mga kalsada sa New Delhi, ito makikita, mga sa pagbagsakan ng mga puno. Kilalanin